simpleng salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan, magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan na live natin dito sa aking wall, ano? Magla-live tayo sa aking mismong wall. Usually, mga kababayan, mga kabunyog, ay sa sa Bunyog Pagkakaisa public page ako nag-live. Pero ngayon, subukan natin dito. Gawin natin regular, no? Para bukod sa Bunyog, meron tayong live dito sa aking wall. Ano? Mga kabunyog, binabati ko si Magnifico nanonood. Salamat Magnifico. Ang ating unang poging viewer, ano? Si Loida, maraming salamat. Kabunyog Banji, Ibanez ng Valenzuela, mga nanonood. Ano? Ngayon, marami kasing nagtatalo-talo tungkol dito sa mga parali-rally po na sinasabi binaback-upan ng mga religious organization. Maingit yung issue na yan, itong Iglesia ni Cristo na sinasabing magpaparali para suportahan po ang sinasabing posisyon ni Marcos Jr. na wag nang ipa-impeach si Sara Duterte ng Kongreso. No? Ngayon, pag-usapan natin yan kasi magandang topic ito. No? Tama ba na tayo'y nagdedebate sa politika gamit ang relihiyon? Yan ang unang tanong. Tama ba yon na ang basihan ng ating mga political na opinion ay relihiyon? At the other way around, tama ba na ang politika ay pinag-uusapan sa relihiyon? Sa mga religious teaching ng isang simbahan o ng isang religious organization? Kasi tayo po, mga kabunyog, tayo'y tao na iisang individual na marami tayong aspeto, no? May mga may mga point of view tayo at ang pinagbabasihan ng ating opinion ay depende sa impluwensya ng ating mismong pagkatao. At ang mga nakaka-impluwensya diyan, yung political belief natin, yung ating spiritual belief, yung ating kinalakihang pamilya, yung ating environment, yung ating edukasyon, yung ating pamilya, yung ating community. Yan po yung mga elemento or mga salik or mga factor na nakakaapekto kung paano hinuhubog natin ang ating isang opinion o pagtingin sa mga bagay-bagay, lalo sa politika. So hindi naman yun maiwasan kasi sa isang tao, nandyan yung kanyang relihiyon, yung kanyang political opinion, yung kanyang economic status, yung kanyang community, yung kanyang pamilya, lahat yan, nagsasama-sama yan sa isang tao, and then, nakakabuo tayo ng conclusion. Di ba? Ngayon, pag-usapan natin itong politika, impeachment ni Sara Duterte. Ano po ito mainitang usapin kasi sinasabi, yung Iglesia ni Cristo ay naghahanda ng rally para suportahan na hindi na i-impeach si Sara Duterte, di ba? Ngayon, nagkakaroon ngayon ng mga debate to the point na kahit yung mismo mga paniniwalang pangrelihiyon ay nababatikos. Kumbaga, nagmi-mix na yung relihiyon at politika. So, ano bang limitasyon yan? Ako sa akin, ganito. Ito, personal kong paniniwala mga kabunyo. Wala namang masama na ang relihiyon, ano man ang ating sekta, Katoliko, Iglesia ni Cristo, Muslim, Buddhist, ano man yung ating mga paniniwala, ay magbigay sa atin ng gabay. So the keyword is gabay, guidance. O iboto natin itong matino, iboto natin itong mga sa tingin natin ay makatutulong sa bayan, may kakayahan, di ba mga kabunyog, mga kababayan, ganun yon. So gabay, guidance. Pero ano yung definition ng gabay? Anong gabay? Papangalanan mo yung politiko? May mga specific bang tao na papangalanan ka or mga
specific na activity na gagawin mo to express your guidance sa politika ng isang reliyon. Halimbawa, sa kaso ng Iglesia ni Cristo, tama ba na ang relihiyon ay magsasabi, o mag-rally tayo para suportahan na hindi na i-impeach si Sara Duterte? Sa kabila po ng mga nabulgar ng paglulustay sa pera ng bayan, di ba? Mga tama ba yun? Kabunyog Banji, Kabunyog Loida, Kabunyog Magnifico, di ba? Tama ba yun? Na gamitin ang relihiyon para direktang utusan ang mga kasapi para direktang kumilos sa isang particular na activity. Paboran ng isang politiko, specific, Sara Duterte. Doon po nagkakatalo ngayon. Ako, ang posisyon ko dyan lagi ganito. Kung iyan ay purely religious belief, halimbawa, ginagalang natin ang iba't ibang paniniwala. Halimbawa, yung saksi ni Jehovah, madami kong kaibigan yan. Hindi sila bumoboto kasi sa tingin nila, ayaw nilang bumoto eh. Kasi meron sila ibang paniniwala, di ba? Ang mga kaibigan at kapatid nating saksi ni Jehovah, hindi talaga bumoboto yan. Pero alam ko, nagpaparehistro sila sa Comelec para makakuha ng voter's ID. So, ano man yan, nire-respeto natin yun eh. No? Hindi nga sila nagbe-birthday yung mga, mga kaibigan kong saksi ni Jehovah. Yun yung paniniwala nila sa religion eh. Di ba? Yun, siguro, walang, para sa akin, walang yun. Wala na tayong pag-uusapan. Ayaw nyo eh, di ba? O ganun din naman yung, hindi lang sa politika. Halimbawa, ang mga born again, yung iba dyan, hindi nagdidiwang ng Pasko kasi sabi nila, hindi daw December 25 ang Pasko. Di okay lang yun. Walang problema dun. Ayaw nyo magpasko, di walang problema, pero ginagalang naman nila yung paniniwala ng mga Katoliko. So okay lang yun. Hindi yun issue sa atin. Yung mga bawal-bawal ang pagkain, bawal ang karne, bawal ang dinuguan, walang problema yun. Sa akin, hindi yun issue, hindi yun debatable. Kung sa paniniwala nyo, ayaw nyong kainin tong pagkain na to, di okay yun. Para sa isa, bawat sa isang paniniwala. No? Paniniwala mo yan, gawin mo. Basta hindi ka naman nakakaperwisyo ng tao, walang problema. Ayaw mong kumain ito, di ayaw mo. Yung kumakain yan, di wag mong pigilan. Respect ang tawag doon. Ano? So sa mga ganong religious belief, nire-respeto natin, even yung exercise of religious freedom. Di ba mga kabunyog? Ngayon, ano limitasyon niyan? Ako ang tingin ko ganito na eh. Kapag lantaran po yung kasamaan, halimbawa si Sara Duterte, yung pagwawaldas niya ng pera ng bayan, 125 million po, ay ginastos lang sa loob ng 11 days. Yung 600 million na confidential fund po mga kabunyog, mga peking resibo. Ang mga resibo, 'di ba, kabunyog, mga Mary Grace Piatos, 'di ba? Ano pa may mga resibo niyan? May mga Chippy McDonald, Fernando Tempura. Okay na ngayong meron yung aking ditong mga kabunyog, baka may patata din diyan baka i-check nyo nga kung may crispy patata din sa nag-commercial pa tayo. Diba? Sarap nito, Lloyd. Tumatawa si Lloyd. Pagka ganyan binabastos na tayo, binabastos yung pera ng bayan. Ano po yan patently evil. Yung kahit hindi ka mag-refer sa Bible o sa mga paniniwalang pang-reliyon, alam mong mali. Dahil ang pagnanakaw ay mali eh. Diba? Kahit ano namang reliyon siguro. Hindi lang sa Katoliko, hindi lang sa Muslim, hindi lang sa Buddhist. Yung universal morality, yung tinuturing nating masama at mabuti na tinatanggap ng lahat, universal morality. Universal na pagtanggap ng mabuti at masama. Ano yung mabuti at masama? Ang pagnanakaw ay masama regardless of religion. 'Di ba mga kababayan ko? So this time, kung ang Iglesia ni Cristo sa napaka-obvious na ginawa ni Sara Duterte na pagnanakaw sa pera ng bayan, ay susuportahan nyo dyan to influence a political process kagaya ng impeachment,
which meant na impluwensyahan ang Kongreso o ang Senado one way or the other, ay tingin ko, in bad taste po yan. Not because hindi natin ginagalang ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo. Not on that point. Hindi sa punto na yon. Na dahil nag-express kayo ng inyong political na paglahok sa isang activity na may napakalaking political implication, which is sinusuportahan nyo na hindi ipatanggal si Sara Duterte sa pwesto. That is your right. Karapatan nyo yan bilang Pilipino, bilang malayang individual sa ilalim ng demokrasya. That we do not question. Hindi natin kino-question ang kalayaan ng sino man o ng Iglesia ni Cristo o ng Katoliko o ng Muslim o ng kahit na ateista na magpahayag ng kanyang paniniwalang politikal. Hindi po yan ang ating punto. Nire-respeto natin yan. But what we napapa-English si Kulex, no? Ang ating binabatikos na talagang diretso, yung kitang-kita mo yung kasamaan, kitang-kita ang pagnanakaw, kitang-kita ang panloloko, binaboy ang mga resibo, yung kabastusan ni Sara Duterte, yung kanyang pagbabanta ng pagpatay ng tao. Mind you, ang sabi niya, may kinausap siyang papatay kay Bongbong Marcos, papatayin si Lisa Araneta, papatayin si Martin Romualdez para gantihan kung siya daw ay mamatay. Anong tawag nyo doon? Pagbabanta ng pagpatay ng tao. Ngayon, ikaw ay isang spiritual organization, isa kang reliyon. Example, Iglesia ni Cristo. Hindi nyo ba yun nakita? Patently evil yung ginagawa eh. Ibig sabihin ng patently evil, masama. Regardless of religious belief, masama. Per se, in itself. Yung nakikitang kasamaan ay ginawa ni Sara Duterte. Sinabi niya, ginawa niya yung mga peking resibo, hindi niya may paliwanag. And yet, magkakaroon ng political activity para suportahan na hindi siya i-impeach. Diyan po, inaano natin yan, binabatikos natin yan. Mukhang hindi na lang yan tungkol sa, sa relihiyon nyo, mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Tingin ko, iyan ay pagkampi sa masama. At pag kinakampihan mo ang masama, yung mga naniniwala sa mabuti, lalaban yan. So, gulo tayo dyan. Mini ng gulo, hindi tayo magkakasundo. Hindi matatahimik ang social media. Tuloy-tuloy ang debate. Ngayon, aabot ba yan sa pagbabatiko sa inyong reliyon? Kasalanan nyo yan. Kung isinasanla nyo yung reliyon nyo para lang kay Sara Duterte, yan ay pananagutan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Yan ay pananagutan ng inyong leader sapagkat isinanla nyo ang inyong paniniwalang espiritual alang-alang kay Sara Duterte, sa mga Duterte na nagpakita ng masasamang bagay. Hindi naman debatable na kayo'y may kalayaan sa political activity or yung inyong political freedom. Walang question sa inyong right to express your political opinion. Wala. Nire-respeto natin yun. The same way na tayo nagbablog, meron tayong political opinion. Hindi natin yun binabatikos. Ang binabatikos natin, seemingly, nasaan ang inyong moral compass? Yung sinasabing spiritual guidance sa inyong mga tagasunod. Diba? Kung ang pag-uusapan lang naman natin sa iglesia, hindi sila naniniwala sa Pasko, hindi sila kumakain ng dinuguan, well and good. Walang problema doon. Non-issue yun. Kaya sabi ko rin, wag natin batikusin yung mga paniniwalang pang-reliyon na hindi naman tayo apektado eh. Diba? Kung ganun lang sana ang mga tawag dito, ginagawa lang natin yung paniniwalang pang-relihiyon natin, no problem. No problem. Di ka naniniwala sa Pasko, di wag. Mag-Christmas party tayo, sila hindi. Okay yun. No problem. Ayaw nilang kumain ng dinugaan, okay lang. Respeto natin yun. Yung mga kabatid nating Muslim, hindi kumakain ng baboy, di ba? Di ba magnifico kahit masarap yung menudo o barbecue. Pero ganun talaga yun eh. Hindi naman yun something na makakaapekto sa atin. Walang kinalaman yun sa kabutihan ng bansa.
'Di ba? Yung pag-exercise mo ng mga religious belief. Yun yung point ko eh. No? Ang dami nating mga different religious dogma na magkakaiba tayo, 'di ba? May binibigyan ng, sabi, mga Baptist, hindi kami nagbibinyag sa malalaki na kasi sa sanggol. Kasi dapat ang binibinyagan ay yung malaki na, yung kayang mag-isip. Sa Katoliko naman, binibinyagan pagkasanggol, di ba? O di, okay, kung bininyagan ka ng malaki ka o bininyagan ka ng sanggol ka, ano bang pagkakaiba nun? Hindi naman yan nakakapinsala sa atin eh. Di ba? To each, sabi nga, kanya-kanya naman yan. Pero kung ang isang paniniwala ay makakaapekto na sa kabutihan ng bansa, ay iba na yan. Lalo't politika, ay iba na yan. Kumbaga ano na yan eh, lumalagpas na po ito sa paniniwalang pangreliyon, kundi umano na ito, tumutuntong na ito sa mga political na aspeto ng ating usapan. At kung political aspect ng usapan, kung isasawsaw nyo na ang inyong reliyon para paboran o protektahan si Sara Duterte, magkakadebate, mababatikos ang Iglesia ni Cristo. Di ba? Iba na yun eh. Kung pinipeke ni Sara Duterte ang mga resibo na daang-daang milyon na pera ng bayan, na pineke naman talaga niya, Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, ano pa ba ang pagdipi ko yung mga pangalan doon? Tempura, o baka may uwishi, may pretzel na dyan, kasi 677 pa yata yung pinaimbestigahan sa COA, di ba? Na mga i-review yung mga pangalan. O baka maubos ang pangalan ng chichirya sa Pilipinas. Oo, sa NSO, sa PSA. O, pinapaimbestigahan ng Kongreso kung totoo yung mga resibo. Di ba? Kung gano'n na nagtatanggol kayo sa ngalan ng politika, ang iglesia, mababatikos kayo. At malungkot na bagay yan. Sapagkat tayo naniniwala, dapat ang religion, at least, ang inyong ituturo ay paggabay sa tao, sa kabutihan. Hindi pag-tolerate ng kasamaan. Kasi maliwanag pag-tolerate ng kasamaan yan eh. Pero ikaw, as individual, ano man ang reliyon mo, meron kang sinabi mong ganyan, okay yon. Pero kung mismong relihiyon ang magko-command sa tao, para kampihan mo yung napaka-obvious at napakalinaw na kasamaan, napakalinaw ng kasamaan na ginawa, at gagawa kayo ng isang pagkilos para pagtakpan ang kasamaan na yan, ay, naku po, anong nangyayari sa inyong espiritualidad? Di ba? Nakukuha niyo yung point ko, mga kababayan ko. Di ba, Ma'am LB David? Good morning, watching the live program from Quebec, Canada. Oh, ngayon lang tayo nag-live sa aking wall. Usually, sa Bunyog pagkakaya sa public page. Siguro, gagawin kong araw-araw ang pagla-live ko sa wall ko para yung Kulex Soliman na aking account ay din. Talagang magkaroon din tayo ng usapan. Ma'am LB David, no? Monica Semilia Santero, good evening, Sir Kulex. I'm watching, di ba? The same way, mga Katoliko, nababatikos din yan. Yung mga obispo, di ba? Pag nasasawsaw na sa politika, ganun talaga yun eh. No, again, ako, I still maintain yung respect for religion. Hindi ko naman binabatikos yung mga paniniwalang pangreliyon ng iglesia. Hindi ko binabatikos ang paniniwalang pangreliyon ng born again. Oh, di ba? Bakit ko batikusin yun? Kung sinasabi ng iglesia, sila lang daw ang maliligtas, well and good. Di okay. Sana nga, di maganda yun. Oh, kung sa tingin ng mga born again, maliligtas sila kasi ganyan, di okay. Sa akin, walang issue doon. Paniniwala mo yan na ikaw ang maliligtas, di salamat sa iyo, di ba? Alam mo yan, pagbutihin mo ang pagpapakabait, di ba? Ganun yun eh. Di ba? Pagbutihin mo ang pagpapakabait kasi religion mo yan. So do it for the love of God. Ikaw, ano naman yan eh. It's between you and the Lord, di ba? Nasa Diyos na yan. Alam naman ng Diyos ang lahat ng bagay. Di ba? So hindi ko yung binabatikos
Ang binabatikos ko dito, yung pagkampi sa napakaliwanag na kasamaan. Yung pagkampi nyo kay Sara Duterte sa napakaliwanag na pambababoy sa bayan. Yan ang hindi natin pwedeng palagpasin. At huwag kayong magtago sa kurtina ng reliyon para pagtakpan ng kasamaan. Hindi yan pwede. O, diba? Para pagtakpan o kampihan ang kasinungalingan ni Sara Duterte. Sinungaling eh. Wala siyang ninakaw, wala ka palang ninakaw. Bakit mo ginastos ng 11 days ang 125 million? Bakit ka gumamit ng mga katarantaduhang pangalan? Bakit ka gumamit ng mga Mary Grace Piatos na hindi naman totoong tao? Bakit? Dahil yan ang totoo, inimbentong mga pangalan, yan ay mga imbentong pangalan na hindi naman totoo para pagtakpan ang pagnanakaw ng pera. Dahil kung ginamit ang pera sa tamang paraan, ay bakit ka mag-iimbento ng resibo? Basic yun. Basic. Hindi mo kailangan mag-imbento ng kwento, ng resibo, kung ang ginawa mo ay totoo at tama. Gawin mo lang yung tama. Kung totoo naman na binigay mo yan sa tao, ganyan, di pakita mo yung tamang resibo, iharap nyo sa kongreso yung tao na yan. Kahit exclusive session. Kung sasabihin nyo, kasi may national security issue kasi confidential fund. Kasi yan ang mga tipster namin, granting without agreeing. Ibig sabihin, sige na. For the sake of argument, iharap nyo sa executive session ng kongreso para makita ng mga congressman na totoo yung si Mary Grace Piatos. Para hindi naman, takpan nyo na lang. I-verify natin. Bakit hindi kayang gawin ni Sara Duterte yan? Bakit? Kasi hindi totoo. Kasi peke. Kasi wala namang ganon. Diba? At yan yung hindi natin matanggap. Dahil alam nyo, ang daming mga Pilipino, pag naghihingi ng tulong sa gobyerno, parang pulubi. Diba? Parang pulubi, mga kabunyog, mga kababayan. Tapos si Sara Duterte, gagastos lang ng daan-daang milyon na ayaw magpaliwanag, siya pagalit. Tapos itong relihiyon ng Iglesia ni Cristo, paparali kayo para kampihan nyo yan. Ay, sorry. You cross the line. Para po sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. You cross the line. Ay, hindi na yan relihiyon. Isang malaking katarantaduhan yan na gagawin ng inyong relihiyon. Sorry, but not sorry. Di ba? Yun. Di ba? Pero kung mga religious belief lang yan, di kayo kumakain ng dinuguan, ayaw nyo sa Pasko, ayaw nyo sa mga santo-santo ribulto, di okay. No argument. Kaya ako, sabi ko sa mga kabunyog, sa aking mga kaibigan, sa ating mga kakilala, followers, pag mga reliyon, huwag tayo magtalo, huwag tayo magdebate dyan. Reliyon yan gumagawa ng mga ribulto, mga Katoliko, sinasamba, huwag na tayo magtalo dyan. Iyaan mo siya. Siya naman yun di ba? Kung sa tingin mo, pupunta ka sa langit, mabait ka, di sa'yo. Maging mabait na lang tayo sa isa't isa. Pwede naman yun no? Muslim ka, Katoliko ako, Iglesia ka, born again ka. Pwede bang maging tayo, mabuting tao tayo sa isa't isa? Basic naman yun. Pag nangailangan ka, magtulungan tayo. Mabubuhay ang mundo sa mapayapa di ba? Di kung anong mga, alam niyo yung Mormon, hindi umiinom ng kape yun bawal daw. Hindi rin sila nagsasoft drinks bawal yung Coke, yung mga soda, yung mga Coke, kape, caffeine, bawal sa Mormon ng kape. Pero sabi ko, okay lang. Ayaw nyo Ayaw nyo mag-soft drinks. Okay yun. Mga ganyang napakaliliit na bagay, pagtatalunan pa ba natin yan? Madami ng problema ang mundo. So hanapin natin yung ating pagkakatulad. Hindi yung maghahati-hati tayo. Pero dito talaga, madedivide tayo sa issue ni Sara Duterte sapagkat maliwanag yung kasamaan na ginawa ni Sara. Yung paglulustay niya sa pera ng bayan, yung pambababoy niya sa proseso, maliwanag yun kung kasamaan yan, that we cannot tolerate. Hindi natin ma-accept yan. Unacceptable. Kasi hindi pwedeng magsama ang mabuti at masama. Hindi pwedeng magsama ang katotohanan at kasinungalingan. Kailangan dapat nananaig ang katotohanan, nananaig ang kabutihan, nananaig ang katarungan,
Pag ikaw gumawa kang katarantaduhan, pera yan ng bayan, makulong ka. Kung nilaspag mo yan, nilustay mo yan. Sabi nga ng isang kabunyog natin na dating opisyal ng gobyerno. Ha? Di ba si Sir Claude Hill, si Sir Claude Hill ng Zambales, sabi niya alam mo Ulex, ako naging opisyal ako ng gobyerno. Pag kami gumagasta, pare-parehas naman tayong opisyal ng gobyerno. Ino-audit kami ng COA, madaming mga proseso, maraming mga auditing, accounting na dapat naming gawin. So mailalim kami sa pag-audit. Dapat yung resibo mo tama, maayos, yung paggastos. Tapos ikaw, Vice President ka, ganyan ka, na Mary Grace piatos-piatos ka lang? Pa-tempo-tempura ka lang? Chippy? Anong exempted ba si Sara Duterte? Hindi. Ba't ka exempted? The more na mataas ang posisyon mo, Vice President ka, the more na dapat ikaw yung nagpapakita ng pagsunod sa batas, sa proseso, ng pagiging sensitibo sa mamamayan, yung pag-iingat sa pera ng bayan. The more na mataas ang posisyon mo. Kasi Vice President ka, anytime mangyari sa presidente, ano man mangyari, mawala ang presidente, ikaw ang papalit na pangulo. So dapat ikaw yung pinakamodelo ng katapatan, modelo ka ng pagsunod sa batas, di ba? Kasi napakataas na leader mo Tapos ikaw yung modelo ng pagwawaldas ng pera ng bayan, modelo ka ng kasinungalingan, modelo ka ng pamimeke. Anong impresyon ng mga nasa barangay, di ba? Anak ng 7 kalabaw naman, Vice President ka, ganyan ka. Di ba mga kabunyog? Hindi yun pwede, di ba? Paul Dulay, INC Iglesia ni Culto, yan ang bagay na, yan nga, mga ganyan. Talagang di mo maiwasan na ganyan ang reaksyon ng ating mga kababayan sa Iglesia ni Cristo. Pero again, let us focus on the main issue lang. Huwag nating idama yung ibang religious belief nila. Yun naman ang panawagan ko, no? And I believe naman, marami naman tayong mga kapatid na Iglesia ni Cristo na maaari ding hindi sang-ayon sa sasabihin ng pamamahala nila na magrarally sila para kampihan si Sara Duterte. I think naman din, maraming mga tahimik na kababayan nating Iglesia ni Cristo hindi sang-ayon doon. So, mali din naman tayo mga kabunyog na yung buong religion nila ay batikusin natin down the line sa lahat ng kaliit-liitang paniniwala nila. Irespeto pa rin natin yun. Ang sa akin lang dito, pagdating sa mga political na aspeto, wag mag-cross the line. Kasi kung yan ay sasawsawan ng Iglesia ni Cristo, mababatikos sila. At yun yung binabatikos ko ng napakaliwanag. Pero dapat i-maintain pa rin natin yung paggalang sa relihiyon ng bawat isa. Huwag natin alisin yon. Pero i-call out natin, ako binabatikos ko ang Iglesia ni Cristo, ang pamamahala nila, kung itutuloy nila yung rally na yan para protektahan si Sara Duterte na napakalinaw na gumawa ng paglapastangan sa bayan. Yan ang batikusin natin sa kanila. Hindi naman per se yung lahat ng kanilang religious belief. Wag tayong aabot sa ganon. So, yun lang sa akin. So, ibang mga paniniwala nyo, okay yan. No problem sa atin yan. Kaya di ako nakikipag-debate about religion. Ayaw ko yan. Kasi para sa akin, paniniwala mo yan, hindi ko yan babaguhin Kasi, bakit ko babaguhin? Religion mo yan. That, what I can only may bigay ko ang aking opinion ay tungkol sa mga basic na kabutihan, katotohanan, politika, okay yan. Politika naman yan Ang reliyon, ayaw ko yan na pinagdidebatihan. Pero ito, I'm not debating religion, Iglesia ni Cristo. Ang aking pinupunto rito, kapag kinakampihan nyo ang obvious na napakasamang ginawa ni Sara, talagang hinahambalos natin ang batikos. Yan lang sa akin. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? So, peace sa mga, peace be with you, mga kapatid sa iglesia. Sana, kayo rin, mag-react kayo sa inyong pamamahala. Saya, pagkakaisa daw Kailangan daw nagkakaisa. Totoo naman yun. Sino bang ayaw ng pagkakaisa? Sa relihiyon, sa politika, sa pamilya, pagkakaibigan, maganda nagkakaisa Pero anong klaseng unity? Pagkakaisa sa tama. Pagkakaisa sa kabutihan ng lahat. Hindi pagkakaisa para kampihan ng magnanakaw. Hindi pwede. Anong klaseng pagkakaisa yan? Hindi pwede yun.
Di ba? Sabi kasi, ang iglesia may pagkakaisa yan eh. Okay yun. Pero magkaisa kayo sa sa tama, di ba? Huwag sa pagkampe, sa magnanakaw na kagaya ni Sara Duterte. But still, I maintain my respect sa inyong religion as your religion. Pero as your political belief or political activity, I will not, hindi ako mag-agree sa inyo. Ha? Mga kaibigan kong Iglesia ni Cristo at sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Ako, yun din sabi ko. Saryosor, mas gusto nila ang sumuporta sa tulisan. Oh, yeah. Correct, kung gagawin nila yan, sumuporta talaga sa tulisan, di ba? Sa magnanakaw, di ba? Charging Javier Gabito, good evening Sir Kulek, salamat ha. Algie Gabini, nanonood. So mamaya ako'y magbablog din sa Bunyog pagkakaya sa public page. Araw-araw na ako magbablog dito sa aking wall para mapalakas din natin ang Kulek Soliman wall. Ano? O, June Kabinbin, shout out sa RAB 25 Movement Mayor Reggie Bertuso. Sino ba yun, ha? Sir June Kabinbin, ha? Sino ba yung mayor mo dyan? Reggie Bertuso. San Jose, Batangas ba yan? O, si kaibigan kong si Desiree nanonood. O. Usually kasi nagla-live ako sa Bunyog pagkakaya sa public page eh, hindi dito sa ating wall eh. O, salamat po sa nag-set ng stars ha. Sino bang nag-set ng star? Si Magnifico. O, may 10 stars kay Magnifico. Salamat ha. Merry Christmas ha. O, sino pa? 200 stars si Ma'am Nancy N. Ong. Salamat ha. Wow, sana all. May mga pa-star kayo ha. O, si Algie Gabini ng Mandawi, Cebu, Kabunyog. Ang tunay na makadiyos ay binabase talaga ang tunay na ugali ng politikong iboboto. Oo, dapat yung kabutihan tayo. Ha, Butch Spark, good PM Kulex, nakahabol pa. Salamat, habol ka lang ha. Hindi naman ako nagpapahabol, Butch Spark. Bagalan natin para makahabol ka. Joke lang, ano. Maria Belenda Sibalya, Ma'am Bel, Engineer Bel. Ang ating third nominee ng Bunyog, ha, si Ma'am Engineer Bel Sibalya, no? Get well, regards kay Engineer Cesar Sibalya, Ma'am Bel. Nasaan ka ba ngayon, Ma'am Bel? Max Vlog, modelo si Sara ng katangahan. Kung katangahan nga lang, okay pa eh. Alam nyo, minsan ang taong tanga, wala naman taong tanga o bobo, di ba, Banji? Mapapatawad pa natin yan. Ano bang problema kung tanga o bobo? Ang masama yung ginagawa mo yung kasamaan, yung pagnanakaw. Pag nanakaw sa pera ng bayan, ano yan? Tapos, pag sisinungaling, ginagamit niya pa yung mga staff niya ngayon. Hinahabol din ng masasabi talaga yung mga staff niya dyan. O, di ba? O, Lily Ogsod, may Kokoy pa na nickname. O, si Kokoy Bilyamin yun, di ba? May Kokoy na nickname lang ang gamit. Pwede bang magamit ang nickname lang sa resibo ng confidential funds receipt? Yun nga piatos, Ma'am Lily Ogsod, nagamit. Si Kokoy pa kaya. Kokoy Bilyamin, ano? Dapat kumanta yung, ano may kanta ni Yoyoy Bilyamin. Baka Yoyoy Bilyamin yun, eh. Si Raulo talaga tong mga tao ni Sara, no? Kokoy Bilyamin, ano? Fred Bucato, di ba? Oh. Wala bang ano rito, mga dutards? Oscar Marcial, nagtataka ako sa mga DDS, panatiko, may anomalya, pinaglalaban pa. Ganun sila, no? Okay sa kanila ang nakawan, eh. Takuram Gerardo, mabuhay ka, sir. Sarap pagmumurahin sa katangahan ng mga kapwa natin Pilipino. Imulat na lang natin, wag natin murahin, di ba? Di ba, Takuram Gerardo, no? Mox Vlog, matalino ka pa kay Sara, Boss Kulex. Matalino pa ba ako kay Sara? Ako naman, hindi naman ako nagpapagaling sa tali-talino. Hindi naman tayo nakikipag-kompetisyon sa talino. Yung sa atin lang, yung totoo. Basta totoo, okay na yun. Ano? Larry Gayo, hindi naman sila totoo na alagad ni Kristo, Kabunyog. Alagad sila ng kasamaan. Ano naman, wag naman. Ako naman, respeto pa rin natin ang mga kapatid na Iglesia ni Kristo, no? Yung siguro sablay sila dyan sa kanilang political activity na yan. Ako, binabatikos ko sa iglesia talaga as far as yung kanilang political activity, yung aspetong political na gagawin nilang, poprotektahan nila ang magnanakaw at sinungaling na si Sara Duterte. Yan, talagang binabatikos natin yan. Pero yung ibang paniniwala ng iglesia bilang relihiyon, irespeto natin yun.
Di ba? I-ano natin yung difference, no? And I believe naman maraming Iglesia ni Cristo, again, na hindi naman sang-ayon sa paniniwala ng kanilang pamamahala. Di ba? O, di ba? Ganun yan, ha? Ganun yan, ha? Tolis Nanakon, yes po, Sir Kulex. O. Deben Hubak, good evening po sa lahat. O. Nespangan nanonood. So, Ramon Lekin, Sir Kulex, ang naisip ni Marcoleta, kumampi siya sa magnanakaw. At yung sinabi ni Colonel Garma, pinahanap si Garma na isang INC member. Bakit pinili ni Duterte? Kailan INC members? War on drugs. O, di ba? O. Celi Antonio nanonood. O. Lorin Elizabeth. Ben Barilon, salamat po. Ma'am Lorin Elizabeth, salamat po sa 10 stars, ha. Roda po yan sa Abedra. Takot si BBM, anong meron kaya? Sabi ni Roda, no? Kabunyog natin sa may kawayan, no? Judith De Los Reyes, Ma'am Judith, kamusta po, ha? Ma'am Judith De Los Reyes ng Caloocan. Oscar Marcial, Annalisa Bigo. Yan, nabati ko na lahat. Para lahat. Butch Park, Aldrin Wiltrop Pulido. Reyna Jezebel ng Pilipinas, si BP Sara. LB David, sanay na sa paggawa ng korupsyon, mukha pa ng Davao para sa DepEd at OBP, no? Oh, Butch Park. So, salamat po. Hanggang dito na lang ating vlog, no? OFW Lino Elpusan. Good job, Kulex. Salamat po, ha? OFW Nilo Elpusan. Tolits Nanakon. Yes po, Sir Kulex. Salamat. So, po, Sir Jimmy De Vera, alam ko nanonood ka, no? So, Kulex Soliman, Erlinda Sumadsad is watching, nanonood. Cheryl Ascalon, nanonood sa atin. So, hanggang dito na lang ang ating vlog. Lagi-lagi tayong magbablog sa ating wall, no? Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, lagi natin pahirayan ng konsensya, mapareliyon, mapapolitika, piliin natin ang katotohanan, piliin natin ang tama. Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, tuloy ang laban. Tuloy ang laban. Yes, salamat, Kabunyog Magnipiko. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.